mga kaibigan sa telebisyon, at mga netizen sa buong mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming live broadcast na naka-istasyon sa Peace Hotel. Ito ang chef ng Longgo na si Lin Chan. Kakatalo lang niya sa chef ng Amerika. Haha. Naku, talagang nagsimula na. Ayaba ni Lin Chan to? Sana naman hindi niya ihain ang hilaw-hilaw. O kaya'y sunog na steak, nakakahiya. Kahit fried rice lang sana. Huwag tularan ang panlasa ng mga dayuhan, maging matatag. Ang lutong Longgo. Bukod sa prito at murang MSG, anong alam nila? May naririnig akong usap-usapan sa internasyonal. Na ang Longgo ay disyerto ng pagkain. Hindi ko na lang sasagutin yan. Dahil ang sarap ng pagkain ay hindi sa bibig lang, kundi sa dila nakikilala. Ngayong gabi, narito ang tatlong nangungunang international food critics sa mundo. Magandang gabi po. Ako si Kiaozi, taga France, Michelin 3-star judge. Natikman ko na ang pinakamahalagang sangkap sa mundo. Sa akin, kulang sa respeto ang lutong Longgo sa lasa ng sangkap. Malupit at magaspang ang pagluluto. Ako si Annie, food columnist mula sa Amerika. Healthy at light food lang ang kinakain ko. Salamat. Masyadong mataas ang calories ng lutong Longgo, delikado sa kalusugan. Ako ang food critic mula sa Korea, sa totoo lang. Ang kasaysayan ng lutong Longgo ay kinopya lang sa amin. Walang kwenta. Ang yayabang naman ng mga dayuhan. Kopya sa kanila? Ano ba meron sila bukod sa kimchi? Lin Chan. Initin ang mantika, sibugin natin sila. Sige, mukhang napakataas ng standards ng mga hurado. Sana manatili kayong ganyan ka-elegante mamaya. Kung babawi tayo, kailangang lubusan. Unang putahe, gamitin ang pinakasimpleng sangkap. Ipakita natin ang yaman ng Longgo. Pakinggan 2. Matagal nang nawalang horse hoof double blade technique kaya? Kaliwa, kanan, paang tunog ng kabayo ang hiwa. Kaya horse hoof blade ang tawag. Iyan may alam ka rin pala. Ay, shit. Ang bilis. Parang may multo ang kamay sa paghiwa. Tao ba to o makina ang gumagawa? Ang bilis talaga. Dapat firm pa rin ang noodles, hindi masyadong malambot. Dapat tamang laki ng giniling para dumikit sa sotanghon. Ang kaluluwa ng putahing ito ay ang pagtatagpo ng giniling at sotanghon. Sa napakataas na temperatura ng mantika, ihanda ang kawali. Pahiran ng malamig na mantika. Dapat maluto ang chili bean paste hanggang mamula at lumabas ang lasa. Igisa ang giniling, saka ilagay ang sibuyas, luya at bawang. Hayaang lumabas ang amoy. Mahalaga ang pagpapatuyo, 1 segundo lang sobra, lalambot ang sotanghon. Kulang naman, dididikit ang sarsa. Dapat bawat patak ng masarap na sarsa ay dikitin ng maayos ang malutong na giniling sa sotanghon. Isa lang. Kakaiba ang amoy nito. Panakip lang ng pampalasa. Hindi mababago ang pagkamagaspang ng lutong Tsino. Hinatay nyo 3. Tapos na ang unang putahe. Subukan nyo ang unang putahe, ants climbing a tree. AMM, Oh is my God. Ants? Kumakain pala kayo ng insekto. Napaka-brutal. Nakakadiri. Ilalagay nyo sa hapag ang maruming insektong ito? Kawalang-galang sa pagkain. Hindi ko ito kakainin. Ayoko tikman. Ito ba ang sinasabi nilang lutong Tsino? Talagang walang makain, kaya humuhukay ng langgam sa puno. Gaano na ba kalayo ang pagkahuli ng sibilisasyon nyo? Ay mukhang ang sinasabing world class. Na food critic ay parang palakas sa balon lang. Walang lakas ng loob na subukan ng hindi alam. Paano nyo huhusgahan ang mga pagkain sa mundo? Kahit tong putahing puno ng protein, ayaw nyo kainin. Umuwi na lang kayo at kumain ng boiled chicken breast.
Sinong nagsabing takot ako? Tingnan natin kung anong nakakasukang lasa ng brutong insektong ito. Kakainin ko ito mismo at bibigyan ko ng 0. Ito ay Hiauzi, dura mo. Kadiri ba? Dali, tubig. Dali, tubig. O Diyos, ang tekstur na puno ng hiwa. Ang sarsang masarap at sumasabog. Ang mga langgam ay malutong at mabango. Perpektong dumidikit sa malinaw na dagta ng puno at sumasabog sa dila. Walang kapantay na saa. Ang galing. Ang langgam sa sina ay napakasarap pala. Ang tekstur nito ay mas maganda pa sa pinakamagandang Iberian Black Pork. Ah, ang sarap. Ang anghang na ito ay bumabalot sa kasiyahan ng carbohydrates. Ito ang pinakamasarap na insektong kinain ko. Ang lasa ng kane ay nasipsip ng langgam, napakagaling. Ah, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kailanman. Napakasaya ko. Hahaha, magaling. Mukhang mataas ang pagtingin ng tatlong hurado sa mga insekto ng longgo. Kaya ngayon, ibubunyag ko ang isang katotohanan. Binabati ko kayong tatlo, hindi langgam ang kinain nyo kanina. Ano? Hindi langgam? Ano yon? Ang lutuing longgo ay binibigyang diin ng hugis at kahulugan. Ang ulam na ito ay tinatawag na mga langgam sa puno dahil ang giniling na karne ay nakadikit sa mga sotanghon, parang gumagapang na langgam. Sa totoo lang, ang mga sangkap nito ay ordinaryong sotanghon. At giniling na baboy na 15 piso bawat kilo. O my God, naloko tayo. Yung huradong sigaw lun, kanina pa, nagmamalaki na ang langgam ay pang baboy na may itim na balahibo. Nakakahiya sa buong mundo. Akala ng mga dayuhan, ud ang kinain nila. Baboy ang kinain, akalay langgam. At kinain pa ng masarap, ang galing ng pagkakaloko. Paloloko yan. Ginamit mo ang maling pangalan ng ulam para malin lang ang aming profesional na paghuhusga. Mga hurado, hindi nyo pa nga nakikilala ang pagkakaiba ng giniling na baboy at langgam. Nagmamalaki pa kayong top class na tagatasa. Ang lalim ng lutuing longgo. Hindi nyo pa nakikita ang ibabaw nito. Panlilin lang yan. Kung may lakas ka, subukan natin ang susunod na ulam. Hindi na ako malilin lang ng mga larong salita ninyo. Sige, maghintay kayong tatlo. Ihahanda ko ang pangalawang malaking ulam. Ang unang ulam ay napainit lang sa kanila. Sa pangalawang ulam na ito, ibibigay natin ang todo. Ang ulam na ito ay lubhang sumusubok sa galing sa paghiwa, lakas ng braso, at pulso. Sa paluto. Ngayon, ang masama sa labas ay mga ng ng loko. Ito ang tunay na kasanayang minana sa ating mga ninuno. Wala ba kayong blender o meat grinder sa longgo? Bakit kailangan gamitin ang ganitong sinaunang paraan sa paghahanda ng karne? Napaka-inefficient. Susunod, ang kaluluwa ng ulam na ito. Paghampas. Hampasin hanggang maging malaki. Gamitin ang napakalakas na pulso. Paganap na ma-activate ang protina sa baboy. At magkaroon ito ng natural na pagkamalagkit. Iprito sa 70% na init ng mantika para maging firm. Huwag masyadong lutuin, dapat bahagyang kayo manggi at may crust ang ibabaw. Para ma-lock ang katas sa loob. At hayaan ng oras, pakuluan ng dahan-dahan sa mahinang apoy ng 2 oras. Para ganap na mapenetrate ng masarap na sauce. Sa bawat puwang ng mga piraso ng karne. Mukhang 4 na malaking bola ang mga karne at sauce na yon. Mukhang hindi na makakakain ng buto ng tao ang mga sino. At saka, ginamit pa talagang palayok para magluto. Diyos ko, yan ba ang meatball? Grabe, ang hirap nito sa halina ng gabi. Ito ay talagang isang hindi karaniwang sinaunang pamamaraan. Sa pagtingin pa lang sa matingkad na kulang sasa. Gusto ko nang kumain ng 3 mangkok ng kanin. Lin Shen, ihain mo na. Patayin natin sa gutom ang mga dayuhang yan. Oras na para manghuli. Pangalawang putahe, upang ipakita ang tunay na lakas ng lutuing longgo. Inihain namin ang isang mabigat at tradisyonal na sikat na ulam. Tingnan niyo ang malaking screen. Ang putahing ito ay tinatawag na Hong Xiao Shi Zitao.
Stop. Itigil mo agad ang live streaming, Linchan. Ito ay hayagang paglabag sa International Animal Protection Law. Pumatay pa kayo ng leon para gawing pagkain. I report. Napakalupit. Ito ay talagang pag-urong ng sibilisasyon ng tao. At anggi akong magkomento sa ganitong madugong pagkain. At tawag ako ng pulis. Ang mga longguo ay hindi karapat-dapat magsalita tungkol sa sibilisasyon. Ay naku, nagagawa pala ng longguo ang ganito? Ang aming nakilang hanminguo ay hindi kakain ng mga hayop na protektado. Apos na kayo. Ito ay Craymen. Kumakain sila ng leon. Craymen yan. Leon's head. Kumakain sila ng leon. I-boycott ang longguo. I-boycott ang mamamatay tao na ito na nagngangalang Linchan. Bago ka tumawag ng pulis, bakit hindi mo buksan ang iyong mga mata at tingnan kung ano talaga ang nasa loob ng kaldero? Ano ba talaga ang laman ng kaldero? Ikaw, inalis mo ang bungo ng leon? Ginamit lang ang laman ng leon para maging hugis na meatball na ito. Tatlong magigiting, ang lutuing longgo ay binibigyang halaga ang hitsura, amoy at lasa. Ang putahing ito ay hindi lang mabango, kundi malambot at natutunaw sa bibig. Kung hindi nyo ito titikman, paano ninyo ako isasakdal sa korte sa pagpatay ng leon? Upang mailantad ang ebidensya ng kasalanan ng longguo sa mga hayop ligaw, kailangan kong personal na tikman ito para mapanatili ang ebidensya. Sa buong buhay ko, hindi ko pa natikman ang lasa ng leon. Ang putahing ito ay talagang kaakit-akit. Bilang isang namungunang food critic, paano ko palalampasin ang lasa ng leon? Diyos ko, ang perpektong balanse ng taba at laman. Ang kamahamahang pakiramdam ng pagkatunaw sa dulo nila. Ang paghahalo ng lutong na apulit at lambot ng karne. Ito ang pinakamagandang klaseng kanin na kinain ko. Ang laman ng leon pala ay napakasarap. Ito ay perpektong pagsasama. Ligaw na kalikasan at sining. Ang ganda. Ang ligaw na lasang ito. Para akong nakakita ng sabana ng Afrika.